Hindi makapaniwala si Daigo sa kanyang swerte habang kaharap ang magnificent, glowing beast. A level 9,000 prey just appeared out of nowhere. This is way too good to be true. Sa mataas na structure overlooking the valley, tahimik namang nakamasid si Aoyuki sa standoff. Pinaikot ng warrior ang kanyang dual blades bago ibinaba ang katawan sa fighting stance. Lumawak ang kanyang manic green habang nakatutok ang tingin kay Fenrir. I'll slaughter you, and take every last drop of your EXP. Sa wakas, handa na ang battle-crazed warrior na sumabak laban sa level 9,000 progenitor Fenrir. Sa isang iglap, sumugod si Daigo sa napakabilis na speed. Isang malakas na slash ang tumama diretso sa binti ni Fenrir. Parehong natigilan ng Godly Beast at si Aoyuki. Sa halip na tuluyang maputol ang binti, isang mababaw na hiwa lamang ang naiwan. Napangisi si Daigo habang nakatingin kay Fenrir. I was actually aiming to cut your leg clean off. Bahagya siyang tumawa, halatang mas lalo pang nai-excite. Guess level 9,000 monsters really are on another level. Sa halip na matakot, lalo lamang siyang ginanahan sa laban. Mula sa malayo, hindi makapaniwala si Aoyuki sa kanyang nakita. How did he manage to cut Fenrir's leg just by pointing his blade? Samantala, confident na nakangisi ang warrior habang nakatitig diretso kay Fenrir. Pero nagbago ang ekspresyon ng Godly Beast. May malamig na sweat drops ang nguso nito habang naging maingat ang titig nito sa warrior. Biglang itinaas ni Fenrir ang ulo. Isang napakalakas na bugso ng hangin ang pinakawalan ng Divine Beast, mabilis na humampas sa buong kagubatan. Nayanig ang mga puno at kumalat ang chilling gust sa buong battlefield. Tumama ang devastating blast sa buong paligid, mabilis na nagyayelo ang kagubatan. Sa gitna mismo ng atak na natiling nakatayo si Daigo, walang kahit isang sugat. May smug na ngisi sa kanyang mukha, tila wala lang sa kanya ang napakalakas na atak. Samantala, nag-sweat drop si Fenrir, bahagyang kumikuyom ang ngipin habang nagsisimulang maging uneasy. Mula sa malayo, lalo namang hindi makapaniwala si Aoyuki. Again, Fenrir's second attack missed him completely. Sa pagkakataong ito, malinaw na hindi na simpleng coincidence ang nangyayari. May kakaibang ability talaga ang warrior na hindi pa nila maintindihan. Napagtanto ni Aoyuki kung gaano kaseryoso ang situation. Mabilis niyang na-assess na imposibleng ma-detain ang warrior dito. Hindi niya maintindihan kung paano gumagana ang attack at defense mechanics nito, kaya magiging sobrang delikado ang pagpapatuloy ng head-on battle. Napatingin siya sa malayong Great Tower at sa paligid ng Tower City. Kailangan nilang baguhin ang strategy. We can't keep fighting him like this. We don't even understand his ability. Habang sinusuri niya ang battlefield, naging malinaw ang bagong priority. We need to lure this wild card far away from Tower City before he causes catastrophic damage. Hindi na ang pag-capture sa warrior ang pangunahing objective. Ang pinakamahalaga ngayon ay may layo siya sa Tower City. Nakatitig si Aoyuki sa threat sa ibaba, mas lalong naging determinado. Hindi pwedeng hayaang makarating ang mysterious stranger sa Tower City. There's no way we can let him reach the city. Kaya agad siyang nagbigay ng mental command kay progenitor Fenrir. Use yourself as his main target. Lure him away and lose him deep in the wilderness. Natanggap ni Fenrir ang utos. Biglang tumalikod ang Godly Beast at mabilis na tumakbo palayo. Napakunot ang noo ng warrior bago siya biglang napasinghap. Nakita niyang tumatakas ang kanyang prized level 9,000 EXP. Hindi siya pwedeng basta hayaang makatakas ang pinakamalaking prey na nakita niya. Mabilis na tumatakbo si Fenrir sa masukal na kagubatan. Ginagamit nito ang pamilyar na terrain para makaiwas sa warrior. Don't let him hit you again. We still don't understand how his attacks work. Inutusan ng observer si Fenrir na dumaan sa pagitan ng makakapal na puno gamit ang dense forest cover para putulin ang line of sight ng kalaban. Patuloy na zigzag ang Godly Beast sa kagubatan, mabilis na lumalayo. Maya-maya, sumulyap ito sa likuran. Narinig nito ang galit na sigaw ng warrior habang walang tigil na humahabol. Hold up, there's no way I'm letting this jackpot of EXP get away. Sa halip na sumuko, lalo pang binilisan ng warrior ang pursuit. Napatingala si Aoyuki sa open sky nang biglang lumipad ang warrior. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. He can fly. Mabilis niyang na-assess ang bagong situation. Sa ground, may advantage si Fenrir dahil mas mabilis ito sa kagubatan. Pero sa himpapawid, wala ng mga puno o obstacles na pwedeng gamitin para umiwas. Ibig sabihin, mabilis na makakalapit ang warrior at makakapagpakawala ng attacks mula sa itaas. If he stays in the air, Fenrir won't be able to shake him off. Samantala, mabilis na lumipad ang warrior sa ibabaw ng tree canopy. Gimme EXP so I can level up. Napalingon si Fenrir sa itaas.
Parehong napuno ng panik ang Godly Beast at si Aoyuki habang lalong bumibilis ang pursuit. Tahimik na nakinig si Aoyuki sa mental message ni Progenitor Fenrir. Matapos ang ilang sandali, tumango siya at ibinigay ang kanyang approval. Yes, Progenitor Fenrir, I'll permit your suggested approach. Nang matanggap ang go signal, biglang kumapit ang claws ni Fenrir sa lupa at mabilis itong huminto. Sa halip na magpatuloy sa pagtakas, mabilis na umikot ang Godly Beast. Diretso nitong hinarap ang paparating na warrior. Matalim at malamig ang naging tingin ni Fenrir habang nakatutok sa incoming target. Sa wakas, nagbago ang tactics. Hindi na tatakbo si Fenrir. Handa na itong lumaban gamit ang isang all-out counter-attack. Buong-buo ng pinakawalan ni Progenitor Fenrir ang divine authority nito. Isang nakakasilaw na blizzard of frost magic ang sumabog mula sa katawan nito. Agad na nag-crystallize ang mga snowflake sa hangin habang bumabalot ang isang dazzling, ice blue aura sa napakalaking katawan ng Godly Beast. Matalim ang titig ni Fenrir habang kino-concentrate nito ang napakalamig na energy sa paligid. Sa isang iglap, nagsimulang mag-freeze ang buong clearing. Ang lupa, mga puno, at buong paligid ay tuluyang nabalot ng yelo, nagiging isang napakalaking swirling vortex of solid ice. Walang alinlangan ito na ang buong lakas ng isang Godly Beast. Biglang nagpakawala si Progenitor Fenrir ng isang concentrated beam ng Sub-Zero Ice Magic mula mismo sa bunganga nito. Sa sobrang lakas ng blast, lahat ng madaanan nito ay agad na nagyelo, habang ang buong landscape ay nilamon ng shimmering storm ng crystalline energy. Nasa gitna mismo ng beam ang warrior. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakakasilaw na liwanag habang diretsong papunta sa kanya ang napakalakas na attack. Sa isang iglap, ang terrifying ice beam ay mabilis na papunta sa kanya. Sumabog ang napakalaking icy beam sa horizon, tumago sa kalangitan at nagpakawala ng shockwave na umalingaw-ngaw sa buong region. Kahit ilang milya ang layo, ramdam ang impact sa lupa. Biglang napalingon ng isang grupo ng humanig ang paligid. Nanlaki ang mata ni Light, halatang nagulat sa lakas ng tremor. What was that tremor and boom? Nagpatuloy ang pagyanig ng lupa habang ang malakas na tunog ay unti-unting nag-fade sa malayo. Isang napakalaking plume ng smoke at frost vapor ang nasa kalangitan, mataas na lumampas sa tree line habang tahimik na nakatayo ang Great Tower sa malayo. Sa gitna ng kagubatan, nanatiling nakatayo si Progenitor Fenrir, tahimik na pinagmamasdan ang makapal na mist na bumabalot sa battlefield. Dahan-dahang gumagalaw ang ulap ng smoke at frost, unti-unting nilalamon ang paligid. Habang unti-unting lumilinaw ang battlefield, bumigat ang atmosphere. Walang nagsasalita, tanging katahimikan ang naiwan matapos ang devastating assault ng Godly Beast. Habang unti-unting humihiwalay ang makapal na smoke, isang napakalaking silhouette ang lumitaw sa gitna ng battlefield. Completely unfazed. Nakatayo roon si Daigo, walang kahit isang scratch sa katawan. Nakababa lang sa kanyang tagiliran ang twin daggers na para bang ang napakalaking ice beam ay simpleng light breeze lang. Nanlaki ang mga mata ni Fenrir sa tunay na takot. Tumulo ang malamig na pawis sa mukha nito habang unti-unting nerealize ang nakakatakot na katotohanan. Walang damage, ni hindi man lang nag-iwan ng dent ang ultimate attack nito. Samantala, katabi ni Fenrir, tuluyang naniga si Aoyuki. Wala na siyang masabi. Sa harapan nila, nakatayo pa rin ang Scarred Warrior, completely unharmed and seemingly unstoppable. Sa sandaling iyon, naging malinaw kung gaano kabaliw ang lakas ng mysterious intruder. Hindi agad makapagsalita si Aoyuki habang pinoproseso ang impossible na nangyari. Hindi simpleng warning shot ang pinakawalang attack ni Progenitor Fenrir. Isa yung full power, lethal ice attack na talagang intended na tuluyang pabagsakin ng intruder. That wasn't a warning. It was Fenrir's strongest attack. Kahit isang level 9,999 warrior ang tumanggap ng ganoong attack ng walang defense, siguradong makakatanggap ito ng massive damage. Pero ang mysterious warrior, diretsyong tinamaan. Walang defense, walang evade. At higit sa lahat, wala man lang siyang kahit isang scratch. Nanatiling nakatayo ang Scarred Warrior na para bang walang nangyari. What kind of defense does this man have? Sa gitna ng unti-unting pag-clear ng smoke, nakatingin ang Scarred Warrior kay Fenrir na halatang natigilan. Napangisi siya. Too bad for you. Doon niya ibinunyag ang sikreto sa likod ng unbelievable niyang survival. Ang pag-survive laban sa direct, massive attacks ng ganitong klase ay specialty niya mismo. Defending against attacks like that. Mabilis niyang pinaikot ang weapon at bumalik sa battle stance sabay ng isang wild at confident grin. That's something I'm real good at. Nanatiling kalmado ang kanyang postura na para bang ang napakalaking ice blast kanina ay isa lamang ordinaryong attack. Bago pa makakilo si Progenitor Fenrir, isang invisible na atake ang biglang tumago sa hangin.
Diretsong tinamaan si Fenrir na paatras sa gulat at sakit. Mula sa itaas napasinghap si Aoyuki. He did it again. Another instant strike, just by pointing his blade. Samantala, dahan-daang lumapit ang warrior kay Fenrir, may kumpiyansang ngisi sa mukha. Your level may be way higher than mine. Pinaikot niya ang blade sa kamay niya. But this isn't about level. It's about compatibility. Lumawak ang kanyang green. Itinaas ng warrior ang kanyang twin blades, may ruthless green sa mukha. Looks like these twin blades gave me the advantage. Bahagyang yumuko si Fenrir, tila ramdam pa din ang ginawang pag-atake ng warrior. Samantala, lalong lumitaw ang tunay na motivation ng warrior. Hindi lang siya nakikipaglaban para manalo. Gusto niyang i-master ang overpowered twin blades at ma-unlock ang full potential ng mga ito sa lalong madaling panahon. At para magawa yon, kailangan niya ng napakaraming high-tier EXP. Napangisi siya habang nakatutok ang tingin kay Fenrir. If I want to master these blades, then every drop of your EXP is mine. Handa na siyang ibagsak ang Godly Beast at gamitin ang napakalaking EXP nito para sa sariling power-up. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Daigo, crazed at completely unhinged ang kanyang mga mata. Now, let me kill you. Gimme EXP so I can level up. Lumipad siya sa ibabaw ng glowing, ice-covered landscape, diretso ang tingin sa kanyang target. Para sa kanya, hindi isang mythical godly beast ang nasa harapan niya. Isa lang itong high-level mob na pwedeng i-farm para sa EXP. Sa ibaba, kinakabahang umungol si Fenrir, pawis na pawis habang nakatitig sa warrior. Sa unang pagkakataon, ang legendary progenitor Fenrir ang tila napaatras sa isang sulok. Samantala, smug na nakatingin ang warrior sa kanya. Come on, Pop. Sa paningin ng warrior, ang napakalakas na godly beast ay isa lamang source ng massive EXP.